Kung Zaldico wala na sa Amerika, lumipat na sa France. NBI hindi siya kayang hulihin. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Patuloy na tinatanggi ni Ako Bicol Party List Rep. Elizaldico ang mga paratang sa kanya, kaugnay ng maanumalyang flood control project sa isang pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee, at idinagdag na inilalaan niya ang kanyang karapatan na tumugon sa mga paratang na ito sa tamang forum. Matatandaan na ikinanta na ni dating District Engineer Henry Alcantara ang mga politikong nabigyan niya ng pera mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Alcantara, na nagbigay ng tell-all testimony sa Senado, nagkita sila ni Ko sa isang pagtitipon sa Shangri-La Bonifacio, at doon nagsimula ang kanilang plano na kumuha ng pondo sa kanyang distrito. Pagkaraan ng isang buwan, sinabi ni Alcantara na nagsumite siya ng listahan ng mga proyektong may kaugnayan sa flood control. Sa pagbanggit sa mga records, sinabi niya na ang mga proyektong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 35 bilyon. Ayon kay Alcantara, hindi palaging nangyayari ng maramihan ang kanyang pagpapadala ng mga kickback kay Ko, na nagdedetalye na ang lahat ay depende sa kung paano ipinasok ang mga proyekto o kung aling mga proyekto. Sinabi naman ni Hernandez at dating Bulacan Engineer JP Mendoza sa kaparehong pagdinig ng Senado na naghatid sila ng tinatayang 1 bilyong cash, di umano ay nakapak sa mahigit 20 na maleta at dinala sa 6 hanggang 7 van, sa penthouse unit ng Ko sa Shangri-La Hotel sa Taguig. Sa isang pahayag noong Martes, sinabi ni Ko na false ang mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng Senado. Sinabi din nito na inilalaan niya ang kanyang karapatan na tumugon sa mga paratang na ito sa tamang oras at sa tamang forum. Hindi ito ang unang pagkakataon na itinanggi ni Ko ang mga paratang laban sa kanya. Noong Setyembre 8, binasag ni Ko ang kanyang mahabang katahimikan sa mga issue sa pagpasok ng budget, na sinasabing ang mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya ng mag-asawang Diskaya ay may motibo sa politika at sabi-sabi lamang. Sinabi ni Ko na ang mga iresponsableng akusasyon mula sa mag-asawang kontratista na sina Pacifico Curly Diskaya at Cesara Sarah Diskaya ay walang katibayan at naglalayong iligaw lamang ang publiko. Sinabi ni Pacifico Diskaya na ilang miyembro ng kamaraang humingi ng porsyento ng pampublikong pondo na inilalaan sa mga proyektong pang-imprastruktura, matapos na makakuha ng mga kontrata sa gobyerno ang kanyang mga kumpanya. Higit pa rito, idinagdag ni Diskaya, ay ang kahilingan para sa 25% bawas na ibibigay umano kay Ko at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tinawag ni Romualdez ang mga pahayag ng mag-asawang Diskaya, na tinawag itong false, malicious and nothing more than name-dropping. Itinanggi rin ni Ko ang mga pahayag ng mga Diskaya. Opisyal naman na binawi bagong halal na speaker na si Faustino Boji Eli III ang travel clearance ni Ko, na humihiling sa kanya na umuwi sa loob ng 10 araw upang sagutin ang mga alegasyon na nag-ugnay sa kanya. Matapos pumutok ang balita patungkol sa maanumalyang flood control projects, ay agad lumabas ng bansa si Ko patungong Amerika para umano ipagamot ang kanyang sakit sa puso. Pero malaki ang posibilidad na wala na sa Amerika si Ko. Kumakalat naman ngayon sa social media ang passport ng congressman, dahil dito nakumpirma ng mga netizens na wala na sa US si Ko mula pa noong September 13, basic kasi sa US Customs and Border Protection, noong Agosto 26, 2025 nang dumating ang mambabatas sa New York. Nabigyan ito ng tourist visa ng hanggang Pebrero 25, 2026. Pagkatapos umano ng 19 na araw ay umalis ang mambabatas sa New York. Sa post naman ng veteranong mamahayag na si Jay Sonza, sinabi na niya na ayon sa mga netizens na kakilala niya sa France, dumating na doon si Ko galing Amerika, at tumitingin ngayon ng bahay na bibilhin niya. 2 bahay na daw ang nabisita ng kongresista sa France. Pero sa kabila ng mga isinawalat na paratang laban sa kanya, bakit hindi pa rin siya pwede o puwersahang kunin sa ibang bansa at pauwiin dito sa Pilipinas? Ayon sa NBA, wala silang kakayahan na arestuhin si Zaldico dahil wala pang formal na kaso na isinampa sa kanya at walang warrant of arrest. Kailangan pa din umano sundin ang due process. Like in other cases, kung wala kaming holdings like warrant of arrest, wala kaming magagawa. Remember, your director is a judge. I know the constitutional right of this accused. So we respect that. No, katulad kay Saldi, puro sila miyaw-miyaw na Saldi. Wala namang warrant. Ano naman magagawa namin? Di po ba? So, ganun po. So, nasa Amerika pa po? Nasa Amerika daw. So, hindi naman porket na
Sinabi ng ating Pangulo, ikulong lahat ito. We still have due process. We will have to investigate. Hindi yung basta tamputin na lang kita na hindi. Due process. No? Yun ang karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipinas.